Hello mga kapatid, magandang gabi muli at alas 6 na dyan, dito is alas 11:10 na sa umaga. So mananghali, maniud tumiron diri lang sa convent sa SVD. So ngayon mga kapatid, pag-usapan natin ito. Importante po ito. Bakit kaya hindi iniligtas ng Diyos yung mga anghel? But before that, mag-angelus muna tayo. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. The angel of the Lord declared unto Mary, and she conceived with the power of the Holy Spirit. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of the womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now at the hour of death. Amen. Behold, the handmaid of the Lord, be it done to me according to your word. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of the womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now at the hour of our death. Amen. And the Word was made flesh and dwelt among us. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is your fruit of the womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now at the hour of our death. Amen. Glory to the Father, to the Son, and to the Holy Spirit, who was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen. Let us pray. Pour forth, we beseech you, Lord, your grace so heart, that we, the nation of Christ, your Son, was made by the message of an angel. May his passion and cross be brought to his glory of his resurrection to the same Christ our Lord. Amen. In the name of the Father, the Son, the Holy Spirit. Amen. So malapit na tayong malubat mga kapatid. So sagutin natin itong katanungan mga kapatid na bakit kaya hindi niligtas ni Kristo yung mga yung mga fallen angels, mga kapatid. Ito po, magandang topic po ito. Ang sagot dito, mga kapatid, ay nasa catechism mismo. Basahin muna natin yung catechism of the Catholic Church, mga kapatid, no? Para maintindihan natin. Nandito po sa CCC 393. Ano pa ang nakasulat dito? Ito yung nakasulat, mga kapatid. The church states about the demons, it is the irrevocable character of their choice, and not a defect in the infinite divine mercy that makes the angels sin and forgivable. So, hindi na po mapatawad yung kasalanan ng mga demonyo. Bakit? Ang karakter pala ng kanilang pagpili is irrevocable. Dahil sila po ay immortal. Yung choices nila ay immortal din. So yung pagpili nila not by defect. Not a defect in the infinite divine mercy. Hindi po ito nangahulugan na defektuso yung infinite divine mercy ng Diyos. That makes the angels sin unforgivable. Dahil sa irrevocable character. Hindi na po mababago, mga kapatid. So ano yung key doctrinal statement sa doktrinang ito? The demons are not unsavable because God is unwilling. No, hindi dahil ang Diyos ay unwilling, but because their will is definitively opposed to Him. So bakit pala? Yung kanilang will pala is definitively opposed to God. So paano natin mailigtas yan? Kaya nga, may mga tao ngayon na biktima sa tinatawag na final infinitence. Ano yung final infinitence? Hindi po yan mapapatawad sa Panginoon.
Yan po yung kasalanan hindi mapatawad sa Panginoon. Ano po ba yung kasalanan na yon? Hindi mag-ask ng forgiveness. At hindi mag-acknowledge kailanman na kasalanan yung kanyang ginagawa. Yan po. Final impenitence po yan. So, example, yung means doesn't justify your ends. No? So, mabuti naman yung intention ko. Kahit yung means mo ay hindi naaayon sa kalooban ng Panginoon. So, final impenitence po yun. Hindi mo aaminin yung kasalanan mo na gawa. Hindi ka mag-ask ng forgiveness. Yan po yung character ng mga anghel. Irrevocable, definitive yung choices nila. Hindi katulad sa atin na pwede pa magbago. No, hindi naman definitive yung Their fall was free. Their evil is self-chosen. Dito naman tayo sa definitive teaching ng simbahan. Ano sabi ng simbahan sa Fourth Lateran Council 1215? The council teaches, the Pope official po ito, the devil and the other demons were created by God, naturally good. But they became evil by their own doing. Bakit naging demonyo sila? Dahil sa kanilang ginagawa. Their fall was free. Their evil is self-chosen. Okay? So, consistent po yung mga church fathers natin. The demons are not redeemed. Hindi po maligtas yung demonyo. This is not because God lacks power or mercy. Hindi po ito nangahulugan na ang Diyos ay kulang yung pagmamahal ng Diyos. Hindi po yan. But because of their nature of angelic choice and divine justice. Ito po yung mga main reason. Their choice was irrevocable. Hindi na po mababago. Nandito po ito sa, sabi ni St. Augustine muna. Dito muna tayo St. Augustine. So, inuuna ko lang yung official teaching, CCC and then Lateran Council. St. Augustine of Hippo. Angels were created good. Some freely turn away from God through pride. Ito naging demonyo. Their decision was not made in time like ours, but in a fixed spiritual act. So kaya pala, hindi mababago yung mga demonyo because fixed na yung kanilang spiritual act. Kapag mag-say yes sila, it is eternally yes. Kung mag-say no sila, it is eternally no. Kaya pala, hindi na-incarnate si Kristo bilang anghel. Dahil yung mga anghel ay hindi na po mababago yung desisyon nila. Hindi katulad sa atin. Pabago-bago po. Di ba? So because angels do not reason discursively, step by step, like humans, their first fundamental choice, fix their will permanently. Okay? So kaya pala hindi na mailigtas yung mga demonyo. Bakit? They are fixed. Their decision is fixed permanently. Irrevocable. Hindi na mabago po. Okay? So, naunawaan na ninyo. The demons do not repent because their will not repent. So, their will is definitive. Definitely opposed to God. Dito naman tayo ni John Damascene, mga kapatid. Sa kanyang aklat na The Exposition of the Orthodox Faith, Book 2, Chapter 4, he teaches that angels are changeable by nature. But once they choose good or evil, they became confirmed in that state. For fallen angels, their will is hardened in evil. So, grabe na yung pagka-harden.
There is no temporal process of repentance. Hindi katulad sa atin. The rebellion is perpetual, permanent and perpetual. So yung nature lang nila, pwede mabago from natural perfection to supernatural. Supernatural na sila ngayon. Pero yung will nila ay definitive. Definitive po. So, dahil dyan, Christ assumed human nature, not angelic nature. Dahil yung kanilang choices, hindi na mababago, yung will nila is definitive na. Hindi katulad ng tao. So, kaya pala, dahil dyan, pwede pa mabago yung tao. So, pwede pa ma-redeem, no? Ang tao. Kahit anong kabalastugan ng tao, mababago yan. Dahil hindi po perpetual yung kanilang will. Hindi po permanent yung will ng mga tao. Okay? Hebrew chapter 2 verse 16. Ito po. For surely it is not angels that he helps, but he helps the offspring of Abraham. Christ became man to save humanity. Hebrew chapter 2 verse 16. Bakit? Hindi po perpetual yung choices ng mga tao. Temporal po. Meaning, temporal choices. Pwede ngayon, yes. Pwede sa sunod, no na naman. What is not assumed is not healed. Gregory of Nazianzus. Since Christ did not assume angelic nature, the angelic fall is not healed through incarnation. So, hindi siya naisilang bilang anghel. So, hindi na-heal yung fallen nature ng mga demonyo. Redemption is directed toward human nature. Bakit yung human nature natin is temporal magbabago? Kaya nga, blessed na blessed tayo. So, yung mga anghel ay hindi na kailangan. Bakit? Perpetual yung kanilang decision. Irrevocable po yung character ng kanilang will. Hindi mababago. So, no repentance, no redemption because hindi sila mag-ask ng kapatawaran. Okay? No repentance is possible. Human beings live in time, temporal, grow, deliberate, and can repent. Angels exist in an eternal mode. So, dinidiscuss ko na po ito. Act with full intellectual clarity. Alam na nila, hindi po sila katulad sa atin na ignorant. Act with full intellectual clarity. Alam ba nila? Alam nila. Pero they definitely oppose to God. Make total definitive choices. The fallen angels sinned with full knowledge. Full knowledge, ha? Without ignorance. Hindi sila ignorante. Fullness of knowledge. So, yung mga demonyo without weakness of passion, hindi katulad sa atin. Without external temptation. Therefore, their sin was radical and complete. Their rebellion was fully deliberate. Their choice is irrevocable. Christ assumed human, not angelic nature. They did not repent and cannot will repentance. Hindi din sila mag-will for repentance. Definitive yung kanilang opposition sa Diyos. God does not refuse mercy to demons. Rather, they eternally refuse mercy. Sila mismo. Their condemnation is not due to weakness in God, divine love, but to fixed obstinacy of their will. Yan po ang nangyari sa kanila, mga kapatid. So, walang repentance sa kanila. So, paano yan? Permanent yung kanilang will. Permanent yung kanilang decision. So paano mailigtas na final impenitence? Hindi sila mag-ask ng forgiveness. Hindi sila pumipili sa Diyos. Hanggang sa dulo ng walang hanggan. So, kaya nga, dahil dyan, pinuprotektahan tayo ng Diyos.
tayong mga tao dahil bago-bago yung isip o takbo ng isipan natin. Di ba? So, yan po yung rason, theological reason, bakit hindi na-opera ng redemption, because their character of their choices is irrevocable. And their will is definitively opposed to God. Ano pa? Their choices is permanent in character, perpetual, immortal, and eternally no. Eternally no. No, 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 no. No. So, kung magdasal kayo sa demonyo para ma-converted, it is a waste of time, mga kapatid. So, paano kung maging anghel ang Diyos, hindi na kailangan mailigtas sila because no room for forgiveness, no room for asking for forgiveness, no repentance po. So sana po ay marami po akong natutunan sa aklat ni Father Chad Ripperger na sinishare ko po sa inyo, Dominion. At sana po kayo na nakikinig ngayon, kapag meron kayong katanungan, pwede kayo magtanong at ating sasagutin yan kapag mabasa ko. Hindi ko mabasa lahat ng mga katanungan ninyo. At ngayon magtanghalian kami sa inyo is hapunan, kami ay magtanghalian ngayon. Ate Lali, Desvo. Salamat Ate Lali. Si Tantay Gabisay, mayong hapon. Mayong gabi, Father. Diri kay Udto. Para padung pa ni Udto. Buntag pa, 11:27. So Ate Chris Park, nandito ka ba sa, Switzerland? Nandito na ako. Or nandiyan ka pa sa Bohol. So, yan lang po muna. Wala na akong 8% na yung hindi, yung adapter natin ay hindi compatible. Bon appetit. Bon appetit. So, Fighting Maria, that accept thee with a humble heart po. God bless.